Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 40. Makikita natin sa mabuting balitang ito na si Juan, isa sa mga alagad, ay nagsabi kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Napakagandang mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat minsan ang panganib sa loob ng simbahan ay magkaroon ng kompetisyon. Mag-unahan upang matanyag. Gumawa ng mga bagay upang makilala. At ang panganib ay akalain na ang ating samahan, ang ating ministeryo, ang ating ginagawa, ito lamang ang binabasbasan ng Diyos. At ang mga ginagawa ng iba ay parang hindi mahalaga. Parang hindi epektibo. Sa madaling salita, sa likod ng ganitong kaisipan ay kapalaluan o kayabangan. Sapagkat ito ay pag-aakala na mayroon tayong monopolya sa Espiritu Santo. Na para bang ang Diyos ay may kinikilingan, may pinapanigan. Ngunit sinabi ni Jesucristo sa Ebanghelyong ito, kung sino ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kaya nga sa loob ng ating mga ginagawa patungkol sa simbahan, sa ating mga ministeryo, sa ating mga paglilingkod, sa mga layunin ng ating samahan ng pananampalataya, isa sana ang tanggapin nating kaliwanagan sa Ebanghelyong ito, na lahat ay may pagkakataong magpahayag ng mabuting balita, na ang lahat ay may karapatang ipakilala si Jesus sa iba. Ang lahat ay may pagkakataong dalhin ang kagalingan na iniaalay ng Diyos at simbahan sa kapwa. Hindi natin ito pagmamay-ari. Kaya nga sabi ni Jesucristo, hayaan ninyo sila. Sapagkat ang kanilang ginagawa ay nanggaling din sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay manalangin at sabihin sa Panginoon, "Panginoon, alisin mo ang espiritu ng kapalaluan at kayabangan sa akin. Tanggalin mo ang aking kaisipan na ako ang sentro ng lahat. Ako ang sentro ng daigdig. Ako ang sentro ng buhay. Alisin mo ang espiritong ito na nagdadala sa akin na isiping ako ay mas magaling at mas mataas sa iba. Sila ay mabababa, sila ay walang halaga. Panginoon, sa araw na ito, bigyan mo ko ng espiritu ng kababaang loob na magbubukas ng aking mga mata, na lahat pala kami sa loob ng simbahan ay may kanya-kanyang karisma, may kanya-kanyang gawain at misyon na iyong itinalaga. At nawa ay bigyan mo kami ng mata upang makita ng aming kapwa ay ginagawa rin ang lahat para paglingkuran ka. At aming makita na lahat kami ay bahagi ng iisang katawan. Bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang katungkulan, gawain at layunin. Tulungan mo kaming pahalagahan ang bawat isa. Sapagkat ang gantimpala naman ng lahat sa amin ay buhay na walang hanggan.
Hindi ko maaaring sabihin sa aking kapwa na mas mahaba ang buhay na walang hanggan na aking tatanggapin at mas maiksi ang sa kanya. Sapagat ang buhay na walang hanggan ay walang sukatan. Panginoon, ating idalangin ngayon, imulat mo ang aming mga mata. Pumasok ka sa aming puso, ipadala mo ang iyong espiritu upang kami ay maliwanagan. Kami ay iisang simbahan, may iisang pananampalataya, may iisang binyag na tinanggap, at may iisang patutunguhan. At ito ay ang tahanang inihanda mo sa aming lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.